So bago tayo mag-start doon sa ating lesson for today, segue lang natin ng konti yung query ni Ma'am Rina para mag-benefit din yung iba, no? So gamitin nating example yung kay Ma'am Marie Chris. Ma'am Marie Chris, okay lang ah. So share natin yung screen natin. So right here, pagdating mo dito sa business account mo, just head over dito sa business info. Okay, if you want to change the name of your business, all you need to do is to click edit and then rename it to something that you want na business name. Okay, and if you want to have a verified email, all you need to do is to, I believe nandito yon if hindi ako nagkakamali, view details. Yeah, this one. You need to add another admin, okay, before you can set up the two-factor authentication plus verifying your email. Okay, mapupunta ka ng security center from business info. I believe dito pwede mong i-add yun yung email mo. Edit, tapos yung email address mo dito. Magsisend yun si Facebook ng verification email. And you also need to establish this one, the two-factor authentication. Okay? I hope that answer your question. Okay, Coach. Thank you. All right. Good, good. Welcome everyone sa ating day, Day 4? Last day natin tomorrow. Ma'am Divine, sir, pwede ba ako gumawa ng bagong business account kahit na-restrict yung dalawang una kong ginawa? Yes, Ma'am Divine, you need to create a new business or you need to create a new profile. You cannot use the same profile na ginagamit mo ngayon kasi mabablock pa rin at mabablock ni Facebook yon kasi you're using the same profile. And the best way to do it is create a new profile. Huwag mong gagamitin yung same mobile number, huwag mong gagamitin yung same email address, huwag mong gagamitin yung same credit card info, huwag mong gagamitin yung same PC or same laptop, same internet. Alis ka ng bahay mo, punta ka ng somewhere sa friends mo, sa other family members mo na may internet, login ka doon, sign up ka ng iyong new Facebook profile. Then, add ka ng a couple of friends mo sa profile mo na bago. Then, let it stay for about a week or two. At least, meron kang mga around 20 friends doon sa bagong Facebook profile mo. And make sure, kapag nakapag-create ka na ng bagong profile, may activities yung profile mo na yon. Merong nag-post ka ng something, nag-post ka ng, I don't know, kumakain ka sa Starbucks, whatever. May activity dapat. No, after 1 to 2 weeks or 3 weeks, much better 1 month of activity, gawa ka ng business. Okay? So lahat bago na, yes ma'am. The reason of which is that we don't want to tell Facebook that you are the same person creating a new business manager. Okay? We don't want to give them the impression that it's the same person. Even pag nag-verify ka ng identity mo, if nagamit mo ni SSS ID mo doon sa previous na business manager mo, do not use that same ID kasi meron si Facebook ng facial recognition. Okay? Mara-recognize ni Facebook that this is the same person. Do not outsmart Facebook because that's Facebook. Kung mas magaling tayo kay Facebook, dapat meron tayong Facebook app din na competitor ni Facebook kasi mas magaling tayo. Kaya lang, hindi tayo magaling kay Facebook. Mas magaling si Mark Zuckerberg kaysa sa atin. So, tanggapin na natin yung katotohanan na gagawa tayo ng bagong Facebook profile. Okay? But, and it's also that's the reason why we created Telegram as our own GC kasi I was banned from sending voice messages doon sa previous GC namin sa Messenger. And the same way, the same
suggestions na binigay ko ngayon, ginawa ko siyang voice message. Kasi ano ko sa sobrang dami ng estudyante na nagtatanong dun sa GC, coach, paano ba to, ganyan-ganyan. So, parang ako, I cannot respond to everyone with just texting manually. So, I make it to the point na mag-send ako ng voice message para mas mabilis. Kaya lang, even the voice message, na-recognize ni Facebook that this is something against their policy. No? And I was banned for like twice yata ako na-ban Yung una, 24 hours. Tapos yung pangalawa, na-ban ako ng 3 days. Yeah, twice ako na-ban. Yung una, 24 hours. Pangalawa, 3 days ako na-ban. So, hindi ako makarespond, hindi ako makasend ng message. Although, nakaka-receive ako ng message, but hindi ako makapag-respond sa mga nagtitext sa akin. So, that's the reason why we chose Telegram as our means of communication. Para kung may mga tanong kayo, pwede ako mag-send ng voice message without Facebook interrupting my account. Okay? I was thinking na i-transfer ko sa WhatsApp, kaso WhatsApp is also owned by Facebook. No? So that's the reason why. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, man, Divine. Mark, paano coach pag dalawang business manager mo tapos gusto mong i-combine yung dalawa? I mean, isang business manager tapos tapos dalawang ad account for my... No. It's a separate business. Keep it, Mr. Mark, kasi magagamit mo yon. Pag kinumbine mo yon, pag na-disabled yung buong business na yon, tsaka I don't think na makakombine mo yon. No, kung dalawang separate business yon, tapos may kanya-kanya silang ka-ad account, so be it, keep it. Kasi magagamit mo yun. Alam mo, na-disabled yung isang business mo, meron ka pang backup na business manager. No? So, ganun po siya. Alright. So, I can't use other existing account. Yeah, you cannot. You can't, Ma'am Divine. And that's the sad reality of doing business using Facebook ads. Kahit ako, hindi ako exempted doon. I myself, na-restrict ako, na-ban ako for 1 day and 3 days. And I've learned my lesson. That's why I created Telegram. No, even, teka, 3 beses nga pala. Naban pa ako dahil nag-send ako ng YouTube link. Kasi yung supposedly yung pangalan nito, yung quick guide on how you can be able to access your dashboard. Nasa YouTube yun na-upload ko. So I was sending the YouTube link. Then eventually naban ako dahil doon. So, ganoon talaga. Wala kang magagawa kundi mag-create ka ng, and that's the reason why, guys, I want you to collect emails and mobile number and create your own database just in case shit happens like this. No, I'm sorry for my French. If shit happens like this, you still have communications to your community or to your user, your clients, your prospects. No, you have their mobile number, you have their emails. No, nung time na yun, nung naban ako, nag-send ako ng broadcast email. Sabi ko, guys, naban yung ano ko, yung messenger ko, I cannot send any reply. And although I can post, I don't know, I don't think naka-post ako dun sa page as a group, but yeah, that's the reason why I want you guys to collect all of this information para if anything happens, meron kang database na pwede mong balikan to send a broadcast message. Okay, kung ano nangyayari sa'yo, ba't hindi ka nagre-reply? Alright, best audience to target in real estate and to exclude. Ma'am Gigi, I cannot recommend any best targeting options. I can only recommend an acronym called ABT. No? Always be testing. Testingin mo lahat ng audience na posible. Possible niyan, frequent travelers, kung if you are targeting OFWs, frequent travelers, real estate na keyword. You can target that. And then you can target
real estate brands, kung meron ng SMDC na lalabas halimbawa, or I don't know, yung mga big brands ng real estate, or Amaya, whatever, Camellia, kung meron ng lalabas na interest sa Facebook, target your competitors, anong tawag dito? Interest. Kahit competitor mo pa sila, target mo lang yon, or kahit na yun talaga yung binebenta mo SMDC kung lalabas sa interest targeting. No? And you can also use broad interest, broad targeting. It's like open audience, no interest targeting at all. And you let Facebook find your audience for your ads. Right? Okay? Coach, bawal din po ba pag-reply sa inquiries in page, send them YouTube link, panoorin presentation? Pwede naman, pero be careful lang, Ma'am Meg. Kasi, I don't know, may toyo minsan sa Facebook, hindi mo alam kung kailan kayo i-restrict. Kasi if you've been doing that habitual, I would suggest kung mag-create ka ng group, no, or i-upload mo yung video sa mismong page mo, no, sa page mo, and then copy the link nung page mo, nung post mo sa page mo, and yun yung ilagay mong link para mapanood nila. Okay? So, teka lang, bigyan kita ng I don't know if I can generate that link here. 1 second. Eto bigyan kita ng ng tip, no, para hindi YouTube yung gagamitin mo na link. Share ako ng screen. Okay, ito guys yung page ko, di ba? So, nakaka-publish ko lang nitong video na to. If you want to send this to your clients, to your prospects, to your customers, click mo tong 3 dots na to and copy link. Yun yung ilalagay mong link sa messages mo para Facebook pa rin. Kumbaga, yung Facebook URL pa rin yung papanoorin nila, hindi YouTube. Okay? O kaya, gawa ka ng Facebook group mo, upload mo dun sa yung video sa Facebook group mo, tapos kunin mo yung URL nung video, and then send mo sa kanila, and then let them watch the video inside your Facebook group. Para within Facebook pa rin yung URL, hindi lalabas ng Facebook. Kasi ayaw ni Facebook na lumalabas yung user from Facebook app papunta sa ibang locations like website, YouTube, whatever. Okay, yun ang pinaka-the best. Pero di po ba naka-Advantage Plus na okay lang ba maglagay pa rin ng interest? Again, test mo lang, Ma'am Marinel, no? I-test mo ang pinaka-the best. Combination ng Advantage Plus may interest, walang interest, Advantage Plus lang, so be it. Mo yun, i-try mo yung combination na yan. Coach, bakit kapag ginawa ko ng performance goal sa ad set na maximize conversion, may nag-a-appear na prompt about attribution error daw? Malamang mali yung mali yung kapag ginawa ad set na performance goal sa ad set na maximize conversion, may nag-appear na prompt about attribution error. Meron kasi mga campaign setup, Sir Ariel, na hindi pwede sa one-day view. One-day click. No, hindi pwede sa one-day click. So, dapat 7-day click and one-day view. Yun kasi yung default ni Facebook. 7-day click or one-day view. I'll show you guys. Ito yung inaano ni Sir Ariel. Okay, ito yon. Ang default kasi niya, pag tinignan mo dito, itong attribution setting, kasi ito guys, medyo advanced ng konti. So, hindi ko elaborate masyado to dito. Pag-create mo dito, let's say leads, may mga campaigns na hindi pwede yung one-day view, one-day click. I believe that's engagement yata if I'm not mistaken. So, pag sinelect mo dito, saan na yun? Yung attribution setting mo dito, saan na yun? Nawawala ako. Attribution setting. Show more options, impressions. Saan ko na nga ba makikita yan?
Teka lang Sa traffic kaya. Attribution. Saan nga ba siya lalabas? Um, makita. Teka, baka nasa sales. Sales yata eh. Teka. If you want, guys, if you want to learn about this attribution Eklabu, nasa senior specialist course po ito. Okay? Saan ko na nga ba makikita? Nakalimutan ko tuloy. Sir Ariel, pinahirapan pa ako. Joke lang. Attribution. Saan na ba siya yun? Nakita ko na yun eh. Attribution. Ano ba nakita yun? Maximize number of conversion. Tapos, Ito sa baba na to, yung show more options. Sa sales kasi ito madalas lumalabas eh. Show more options kasi baka na-click mo dito, Sir Ariel, is ito. One day click through. One day click through and ito. So, check mo yung attribution setting mo diyan. So, malamang meron kang na omit diyan na hindi sakto doon sa sa campaign setting mo, no? Ito yung titingnan mo. All right, medyo napapalayo tayo ng konti sa ating topic for tonight. But that's okay. Love ko kayo guys eh. Kaya sasagutin ko lahat ng tanong nyo kung kaya ko sagutin. Ano pa? Coach, sabi mo ayaw niya FB na lumalabas sa platform niya, yung audience niya. So it means hindi na applicable yung traffic. No, hindi naman necessarily. What I mean is that wag mong gawing habitual ang pag-send ng YouTube links, no? Kasi baka mamaya yun yung mag-cause ng restriction ng page mo. Pag traffic, pwede sa website, okay lang yun, walang problema. Pero kung YouTube link madalas kang nagsisend, ano ko lang yun? Parang precautionary measure ko lang yan, Sir Mark, no? Alright, Coach Sir, Coach Sir, may client meeting ako. May client meeting ako, Ma'am Marie Chris. Okay lang, ma'am. Walang problema kasi meron naman akong access sa sa ads manager mo. Okay? All right, let's proceed sa ating lesson for tonight, and we're gonna be learning about how to read the metrics, no? How to analyze the metrics, how to read the metrics kapag nagra-run na kayo ng ads, no? Teka lang muna. Let's see here. Open lang ako nung campaign ko. Wait lang natin. Bigyan ko kayo ng isang campaign. Sino kayong pwede kong ilagay dito? Teka lang Ito na lang siguro yung akin na lang. So, conversion stack. Ito na lang. TOF. Ito, testing. Okay. Lang guys Okay, and then duplicate. Tapos punta tayo kay my Marie Chris. Sun Life. Okay, let me quickly share my screen. Okay. So, it's about time na magbabasa na tayo ng metrics ninyo, di ba? So, if I were you guys, ano nyo itong column, yung reporting column nyo ng maayos, no? Click nyo itong plus sign dito sa gilid. Okay, tapos i-arrange natin yung columns yung reporting columns nyo na make sense doon sa metrics na babasahin nyo. So, tatanggalin ko muna yung attribution setting na yan. Last significant edit. Quality ranking. Tanggalin ko lang yan. Hindi naman importante masyado yan. And schedule. Tapos, i-arrange ko siya ng itong bid strategy. Hindi ko rin kailangan to eh. So, budget, amount spent, results, reach impressions, tapos CPM.
Cost per 1,000 impressions. Okay, lagay ko dito. Itong cost per result, itatabi ko dun sa result. No? Tapos, reach impressions, clicks, link clicks. Link clicks, tapos CTR or yung click-through rate natin. Magkaiba yung CTR all ha, tsaka yung link click-through rate, magkaiba yung dalawa na yan. Okay? If you want to learn more about this, guys, itong mga additional na to, kindly check senior specialist course, no? But I'm just giving you the most common metrics to read sa inyong anong tawag dito sa column, reporting column, okay? Tapos landing page views, tapos ano pa susunod? So ad set name, budget, amount spent, results, cost per result, reach, impression, CPM, link clicks, click-through rate, landing page. Kung ano naman kayo guys, kung e-com, adds to cart, no? Kasama to pag nag-e-commerce kayo. Adds to cart, tapos teka, initiate checkout muna pala. Adds to cart, initiate checkout. Yung orange, doon sa bag ko. Ayan, akin na. Liga, punasan natin. Teka muna. Mute all muna tayo. Mute all muna tayo, mama. Okay, so checkouts initiated or initiate checkout. Teka natin. Alam ko merong before. Yan, checkout initiated. Okay, and then what else? Checkouts initiated. Tapos add payment info. Ayun, adds payment info. Then purchase. Okay, then value. At ang last is ROAS. All right. My ideal KPI po ba for CTR all and click-through? Yung CTR all, wag mo masyadong pansinin, no? It's good to know if alam mo yan, Ma'am Charlene, yung CTR all, but focus ka muna sa CTR. Para hindi ka masyadong malito, no? Now, okay na. So, arrange na natin yung reporting column and then click apply. Okay? So, amount spent, budget, tingnan natin kung tama na. Delivery. Teka, tanggalin natin tong delivery na to kasi hindi naman to kailangan eh. Delivery. Apply. Alright, cool. Let's go. Punta ako dito sa coach you active na 3 hours ago katulad ng ginawa ko pero wala pa spent. Normal lang po. Hindi mo naman, hindi. Teka lang, mamaya lang ako sasagot ha. So, punta ako ngayon sa Facebook, sa Facebook profile. So, Facebook profile, switch ko lang. Tapos, maghanap tayo ng ad na, ito, sponsored to eh. Teka. Maghanap tayo ng ad na sa newsfeed ko, no? Kamukha nito, gaming licensing. Hindi, maghanap tayo ng may video para mas maganda. Okay. Nasaan ba dito? For business. Hanap tayo ng may video. May video. Ito, sponsored. Akin to eh. Ad ko to. Sige, ito na lang yung ad ko na lang. Okay, game. So, alright. So, paano ba i-read yung metrics ninyo? Okay? So, let's say for example, dumaan yung ad ko sa newsfeed ninyo. Then, that's reach. Nakita nyo yung ad ko. Nagkaroon ng reach yung inyong reporting column. Papalo dito yung reach, okay, sa reporting column na to. Kung ilan yung na-reach ng ad nyo. Now, the moment na nakita nung user ng 2 beses or more than twice, add up yun dito sa impressions. It's the same users na reach nung ad mo, tapos nagkaroon ng impressions because matatali yon ng one reach, one impression, tapos part nung inyong
audience na nakakita dun sa ad mo, 2 beses or more than yung nakita yung ads mo. 2 beses or mahigit. Kaya papasok yon sa impressions. Okay? Now, charge kayo ni Facebook based sa CPM. Okay? Based sa 1,000 impressions. Okay? Yun po yung unang charge sa ni Facebook pagdating sa reporting column. Okay? Now, dahil nakita nung user yung ad mo, nagkaroon ng reach, nagkaroon ng impressions, anong ginawa ni user? Kinilik niya yung learn more na button. Okay? Pag-click, anong nangyari? Mapupunta yung report dito sa link clicks. Okay? Yung number ng link clicks lalabas dito. Tapos, ibabangga ngayon ni Facebook yung number of link clicks divided by number of impressions. Makukuha mo yung click-through rate, yung percentage nung nagki-click doon sa ad mo. Okay? So, dahil nag-click ako doon sa sarili kong ad, alright, that's counted as link clicks. Tapos, kung ilan yung link clicks, again, i-calculate yun doon sa number of 1,000 number of impressions. Now, since lumapag ako dun sa landing page ko, okay? Meaning, mara-record yun ni Facebook as landing page views. Okay? So, sunod-sunod dyan. Landing page views, mara-record yung number na yon. Kapag hindi nag-load yung page nyo, magbabounce yung click, hindi yun makakount as landing page views. Kaya makikita nyo dito, maaaring ang number of link clicks nyo 100, pero ang landing page views nyo 89 lang, kunyari. Dahil ang nangyari doon, pag-click nila, hindi nag-load yung page. It takes about 5 seconds bago nag-load. Nabuisit yung user, umalis. Kaya, meron kang 100 number of link clicks, hindi nag-load yung page mo, malamang 89 lang ang landing page view mo. Okay? Next. Pagdating doon sa landing page, nag-load yung page, na-count as landing page view, then kinilik niya yung join the live training. Okay, anong nangyari? Lalabas dito as checkouts initiated kung e-commerce ka. No? Same lang to sa e-commerce. Checkout initiated. Tapos kapag umabot ka dito sa payment option, okay, mara-record yun as add to cart. Kung meron kang Shopify store, kung nasa e-com ka, no, mara-record yun as add to cart. Now, let's say for example na-fill out ko tong information na to. No? Ads of payment info. Okay? Dahil na-fill out ko yung information, pag-click ko ng continue, nag-redirect siya doon sa URL na tinatrack ko or doon, kung Shopify yun, mabilis na yon. Hindi mo na kailangan mag-create ng thank you page dahil automatic yon, mag-redirect yun sa purchase event. Lalabas doon sa purchases mo. Yung report mo sa column. Sa reporting column. Now, kung magkano yung amount, kung 499 yon, ilalabas dito yung amount, purchase conversion value. Okay? Purchase conversion value divided by, ito na yung revenue mo eh, purchase conversion value divided by total ad spent, yun yung magiging return on ad spent mo. Okay? Now, in some cases, makikita mo dito na, Coach, ba't ganun? Yung purchase ko 10, pero yung purchase ko lumalabas dito 10 sa Ads Manager. Pero in reality, pagdating ko dun sa Shopify backend, 7 lang yung na-record dun na purchases. Okay? Ang sasagot sa inyo dyan, itong Senior Specialist course. Nandoon to naka-detailed. Yung tinatanong kanina ni Sir, na may problema sa attribution. Okay, if you want guys to learn more about attribution model, I highly recommend the Senior Specialist course if you want to upskill. If you guys are media buyer or if you guys a business owner, if you want to understand metrics, Senior Specialist course ang sasagot dun sa tanong nyo. Okay, then
let's go back dito sa metrics po natin. May tanong ka, Coach, anong magandang CTR? Ang magandang CTR, magpa-local man yan or international, is at least 1%. No? At least meron kang 1% and above ang click-through rate mo. Okay? Coach, magkano ang anong tawag dito? Magkano ba dapat yung yung spend ko? Depende 'yon sa magiging customer acquisition cost mo na na-identify kung magkano ba yung na-generate mong benta for every peso na ini-spend mo. Pag-aaralan natin yung bukas para mas lalo nyong maintindihan yung metrics, no, ni Facebook at kung magkano dapat yung ginagastos mo para makuha mo yung return on ad spend mo. Now, punta ako dito sa actual data ng campaign ko. Okay, meron ako ditong campaign na merong actual data. Cold audience, conversion, testing, lahat ng tinetest kong campaign, nandito siya. No, makikita nyo dito, may mga naka-turn off na campaign, tapos meron akong active dito. Okay? Now, makikita natin dito na hindi ko pa na-arrange to. Sorry guys, arrange natin ng maayos yung kamukha kanina. Attribution, setting, result, reach, frequency, cost per result, budget. Itong budget tsaka amount spent, magkatabi dapat yan. Schedule, quality ranking. Tanggalin natin, link clicks, clicks all. Ano pa yung nawawala dyan? CPM, link clicks. Add to cart, no? Adds to cart. Payment info. Initiated checkout. Purchase. Purchases, value. Tapos, ROAS. Makikita nyo tuloy yung ROAS ko. Baka mag-negative, nakakahiya. Teka lang So, asan na yan? So, results, reach, impressions. Teka. Mauna muna yung amount spent, budget, reach, impressions, per result. Teka. CPM, link clicks. Tanggalin ko tong cost per link click, click-through rate. Checkout initiated. Purchases. Then ROAS. Okay? Yan. So, walang ads to cart, guys. Kasi hindi naman ako e-com. No, hindi ako e-commerce. So, walang add to cart, walang add payment info. Checkouts initiated, meron. No, kasi ginawa ko tong ano tawag dito, tinrack ko yung checkout initiated. So, ganun pa rin, makikita mo dito, amount spent ko is 3,163.94. Nakapag-generate ako ng 40 purchases. Ang cost per purchase ko is 79. Then, nag-generate, tingnan mo to, yung laging mas mataas ang impressions. No? So, na-reach ko 18,000, tapos mas mataas ang impressions. Okay, makikita mo yung ad frequency niyan, at dapat pala na-add ko yung ad frequency. Teka lang. Ito siya. Move ko to dito sa taas, itatabi ko kay dito. Ayun siya. So, reach 18,000. Tapos nagkaroon ako ng 35,000 impressions. More or less, nasa magto 2x na yung ad frequency. But that's fine as long as na na-hit ko yung cost per result ko. Okay? Then, charge ako ni Facebook ng 88 pesos per 1,000 impressions. Okay? Out of 35,717 na impressions, meron doon nag-click na 463. Okay? Out of sa 463 na yon, kaya naging 1.30% siya kasi dinivide po yun doon sa
impressions, sa number of impressions. Kaya ang click-through rate ko is 1.30%. Walang add to carts na data kasi nga hindi naman ako e-com. Then, add payment info, checkout initiated, nandiyan dyan siya. Same thing, yung results, yung purchase, tsaka yung results, parehas lang yon. Kasi yun yung tinatrack ko, website purchases. Tapos, nasaan na ako? Purchases, ayan o, purchases, website purchases, pareho lang yan. Purchase conversion value, eto siya. Okay? Purchase conversion value, divide it by total ad spent, kaya nagkaroon ako ng ROAS na 6.30. Tama ba? Mapahiya tayo dito. 960 divided by 19,960 divided by total ad spent na 3,163. Divided by 3,163.94. Ayun, 6.30. Alright? Kaya po siya nag-come up ng 6.30, yung ating purchase ROAS, yung return on ad spend. Magkano yung nilabas ko? 3,000, magkano yung bumalik sa akin? Yun yung ibig sabihin nun. Okay, ibig sabihin, 6 na beses bumalik sa akin yung 3,000 ko. Alright? What if, coach, registration sa free masterclass, may KPI po ba tayo na magagamit para makita who click the sign up button sa landing page? Yes. No? Yun yung ituturo natin sa anong tawag dito? Dito sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Pero pag-uusapan natin to, Ma'am Charlene, yung KPI tomorrow. No, pero yung in detail, hindi ko siya magagawa kasi wala tayong actual website or actual landing page na pwedeng i-demo. No? So, mapag-uusapan natin yung KPI mo tomorrow. Kasi pag-uusapan natin itong huwag kayong mawawala bukas kasi ito yung pinaka-importanteng lesson na dapat nyong matutunan para hindi kayo ligaw pagdating sa Facebook ads. Yung Ultimate Facebook Ads Calculator, ito po yung pag-uusapan natin bukas para alam nyo yung ginagastos ninyo, kung kumikita ba kayo, nalulugi kayo kay Facebook, magkano ba yung cost per lead nyo dapat, magkano dapat yung average order value nyo, magkano ba dapat yung revenue per ad spend nyo, magkano ba dapat ang ROAS na nakikita mo doon sa anong tawag dito, doon sa ads manager mo. Ito yung pag-uusapan natin bukas at kapag wala kayo bukas, hindi kayo makakapagtanong. Recording lang ang makikita nyo. Okay? I'll be answering questions. Coach, active na 3 hours ago ads katulad ng ginawa kagabi pero wala pa spent, normal lang po. Malamang Ma'am Marinel, mali yung mali yung date range mo kaya hindi mo makita yung Dalawa lang nakikita ko diyan, mali yung date range mo or wala kang budget na nilagay. Okay? Wala kang budget na i-spend. Or disabled yung page mo. Yun yung nakikita ko mong problema doon sa bakit walang lumalabas na ad spend. Okay? Coach, paano po for car sales or the likes? Ano po ang dapat? What do you mean, Sir JC? Ano po dapat? Yung metrics. Ganun pa rin, at least 1% ang click-through rate. Tapos, depende po yung cost per lead nyo doon sa yung pag-usapan natin yung Sir JC bukas. Okay? Para at least meron kang idea kung magkano ba dapat yung binabayad mo sa leads na pumapasok. Okay? Ano po yung landing page, Ma'am Dory? Yun po yung page na pinakita ko sa inyo kanina kung saan ako nag-click. Okay? Ito po yun, ma'am. Yung landing page. Okay? Different from your website. Kapag sinabi mo kasing website, ito yung website ko. Ito yung branding ko. Ito yung pinaka-branding ko. Website ko to. Pero, ang purpose ng landing page is to capture leads or purchase.
Okay? The reason of which, kaya gumagamit ng landing page kasi ang purpose niyan is conversion optimization pagdating sa pag-optimize ng campaign. Unless na Shopify ang gamit mo, e-com ka, then you don't need a landing page. Directly ka na sa website ng optimization ng website. Landing page kasi wala kang ibang i-click dito kundi join the live training lang. Ayan lang oh, join the live training. Wala nang iba. No? Ayan oh, puro join the live training yan. Tapos join the live training. Sa website ko, ang dami mong i-click diyan. Meron kang free training, meron kang about section, meron kang online courses, meron kang blog, etc. etc. Maliligaw po yung user kung saan sila magki-click. No? So, ang purpose po ng landing page para hindi po maligaw yung users kung saan sila magki-click, kaya po gumagawa ng landing page. If you want to learn more about how to create landing page, again, I recommend yung 100 pesos Facebook ad strategy. Kasi magki-create po tayo ng landing page dyan. Kung magjo-join ka, hindi pa kami nakakapag-create ng landing page, maaabutan mo yung live training. Okay? So, yun guys. Question. Sagutin natin yung mga question dito. Coach, need ba pindutin yung create order sa business suite kapag nag-proceed si client na bumili ng product namin? Doon po ba kumukuha ng data metrics e-commerce po business? Yes, Ma'am Natalie. If you are using messaging campaign, wala ka pang website, Ma'am Natalie. Kung wala kang website, kailangan kung ano yung ginawa ko nung third day, yun yung gagawin mo para ma-record yung purchase event doon sa ads manager mo. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Natalie. Sir Eric, Coach, good PM, okay lang ba na 100 budget per day kahit broad ang audience? Kaya ba ng budget na 100 per day? Yes, kaya. I've done it multiple times. No, 100 pesos. Make sure na one campaign, one ad set, at saka one ad lang. Ano po yung click-through rate? Ito po yung percentage ng number of people who click to your ad. Okay? Ito yung ad natin kanina. Asa na? Wala na. Ito si Coach J, lumalabas sa akin. So, nag-click ako doon sa sa ad niya, sa ano tawag dito, call to action button niya. Yun po yung number of clicks na lalabas dito. Yun po yung lalabas dito, no? Tapos, kung ilan yung nag-click, calculated versus the number of impressions, ito po yung percentage ng click-through rate mo. Okay? So, yun po yung, at least 1% dapat yan, yung click-through rate mo. Okay? Sir Mark, sana nasagot ko. How much po ang landing page? What do you mean, Sir Ariel? How much ang landing page? How much yung hosting? 1997 po ang landing page. Yung Funnel 5 kasi ang gagamitin natin. Okay? Tapos bili ka ng domain mo, wala pang 500 pesos yun. Okay? Para magkaroon ka ng sarili mong landing page or website. Okay? Coach, advantage ba talaga may website or landing page yung real estate at networking? Yes. Kasi po qualified yung mga audience doon. No? Qualified yung mga audience doon na na-generate mo kasi minsan or madalas yung mga nagme-message puro mga yung mga tire kickers. Kung tawagin yun tire kickers, yung alam mo yon, yung pag nagbebenta ka ng kotse, magkano to? Sisipain yung gulong. Tapos 1.3 million po. Sige, salamat. Tapos alis na. Ganun po yung mga tire kickers. No? So, best po talaga pag may landing page ka. Alright, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Beth. Kukuha ako ng 100 pesos Facebook as strategy. Okay, good. Yung landing page po ba hindi makikita sa website kung direct sila pumunta sa website? Ganun po ba yun? Yes, easy speak. Ganun po siya. So ito, hindi mo to makikita sa website, yung landing page ko, kasi separate domain po yan. No, separate domain po siya. Salamat po. Ano po ulit yung frequency? Sir Jerome, ito po yung number of users na nakakita ng ads mo paulit-ulit. Okay, malamang Sir Jerome, nakikita mo yung ads ko sa newsfeed mo. Kung ilang beses mong nakita yung ad ko sa newsfeed mo, yun ang ad frequency. No, kung ang average na ad frequency
sa retargeting campaign mo, malalabas doon yun kung ilang beses nakita yung ads mo. Okay? Sir, pwede ba mapunta sa landing page ang inquiry ni customer gamit ang FB ads or need talaga ng website para mas No, hindi mo kailangan ng website, Sir Art, no? Kasi kahit landing page lang, you can generate leads and you can generate purchase just using the landing page. Okay? Sana sagot ko yung tanong mo, Sir Art. If selling artwork, since one of that kind siya, recommended bang may website pa? Hindi kasi siya mass produce. I would recommend, di ko alam kung sir ka or ma'am. I'll call you sir. If artworks ang binibenta mo, I recommend mag landing page ka. Kasi kung seasonal yan, halimbawa, let's say painting yan, isang kumbaga unique yung paint na yan, yung painting na yan. Isang ano lang siya, anong tawag dito? Isang unit lang siya. At hindi na siya marireproduce pa. Then use landing page instead na website. No? Sana yun nasagot ko yung tanong. Pwede po ba magpagawa sa inyo ng landing page? Ma'am Dory, tuturuan ko na lang kayo maggawa ng landing page kasi mas makakamura po kayo kasi ayoko naman kayong i-charge ng pag-create ng landing page ng mahal. No? Dahil mahal kita, Ma'am Dory, tuturuan lang kitang maggawa ng sarili mong landing page at matuto ka kung paano mo gawa ng sarili mong landing page. Join ka lang dito sa 100 pesos Facebook ad strategy at tuturuan kitang gumawa ng sarili mong landing page. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Dory. Anong metrics po ba ang titingnan bukod sa ROAS para matingnan kung maganda ang result ng ads mo? Click-through rate, tsaka CPM. No? Yun yung pinaka-importante sa akin. Click-through rate, tsaka CPM. Ma'am Raquel. Coach, Funnelfy po ba gagamitin sa 100 Facebook strategy? Yes, Ma'am Beth. No? Ito po yung Funnelfy. Funnelfy.io. Hindi po nila ako, hindi ako affiliate ng Funnelfy. Hindi ako kumikita dito. But ang tawag dito, gusto ko lang talaga yung ano nila. Kasi ito yung gamit ko din. Funnelfy to. Gawa sa Funnelfy tong landing page ko. Okay? Then, how much po kung bibiliin lahat ng course nyo? Sana may discount sa batch 6. Hehehe. Sir Mark, kung gusto mo, ganito yan. Total nandito ka naman na, nagtanong mo na. Ganito po. Kapag binili mo po yung expert level, ang price po nito, yung expert level digital scientist course, ang price po nito is 10,499. You'll get all my courses for free. Okay? 10,499 po siya. Just in case bumili ka na ng 100 pesos Facebook ad strategy na 3,499, ililess po natin yung amount ng Facebook ad strategy doon sa 10,499 kung mag-upgrade ka ng expert level. Ngayon, ano ba makukuha mo dito sa expert level? Ito lang naman siya. Unlimited basic to advanced training course, live training sessions. Meron tayong bi-monthly group coaching session every month. 2 beses every month. Live coaching yon. Access to cheat sheets and secret hacks. Unlimited access to live training replays. Access to online support, office hours lang. Pero kahit na after office hours, nagre-reply pa rin ako kahit alas 11, alas 12 ng gabi. Minsan, pag hindi ako ganun ka-busy. Exclusive discounted price po for upcoming courses. Discounted price for upcoming courses para po lang sa nag-join ng Digital Scientist course. Hindi po nila makukuha yung discounted price aside from sa inyo na nag-upgrade. Client spillover and referrals nung mga members, let's say media buyer ka, as a member, you'll get a chance to receive referrals from the course creator. It's me. And other Digital Homey Academy members. Okay? Yun po yung makukuha nyo sa Digital Scientist course, 10,499. One-time payment po ito. No, one-time payment and lifetime membership na po yun. You get to ask me unlimited questions every month by twice a month. Meron tayong twice a month na group coaching call. Tapos separate po ang Telegram GC po nung nag-upgrade po dito sa Digital Scientist course. Okay?
So, yun po yung perks po ng nag-upgrade po sa digital scientist. Kapag nasa junior strategist ka, mayroon ka pa rin namang support pero text lang or voice message. Okay, pero dito talagang suportado ko tong community na to dahil live coaching tong tinuturo ko. Every questions na pwede mong itanong. Okay? Sana nasagot ko, Sir Mark, yung iyong tanong. May mga natabunan na dito. Coach, pag po sa food business po maganda, ano gamitin na goal pag nag-a-ads? Automatic po ba o get more messages? Ano pong automatic, Sir Ma'am Jing? Get more messages, automatic ka muna, ma'am. Mag-automatic ka muna. No? Tapos, pwede mo siyang i-compare kung ano yung mag-create ka pa ng mag-launch ka pa ng bagong campaign, i-test mo between the two kung alin yung mas nag-work, no? Okay, sa real estate, mas okay po ba ang website kaysa landing page? Mas okay po ang landing page, Ma'am Gigi. No? Kasi hindi mo kailangan ng website kapag nagre-real estate ka. Thank you, Coach. Concern ko lang kasi is maraming kaming artworks. Does that mean kada artwork isang landing page? Wala kang... No. Sir Rat, gawa ka ng landing page. Tapos, tuturuan kita ng gumawa ng, let's say for example, ito, isang product to. Ito, imaginein mo tong image ko. Isang product po siya ng art. Tapos, ibang ano to, ibang dadalhin mo siya sa sa Zendit. Mag-generate ka ng link, doon siya pupunta. Tapos, kunyari ito naman isang artwork ulit. Click mo din ito. Tapos ibang Zendit link siya mapupunta na kamukha nito. Halimbawa, 499 yung isa, tapos 2499 whatever. So ibang ano naman. So every ano lang, every image iba ang gagamitin mo. Okay? Tapos makikita mo doon kung anong product yung mabili, yun yung ipopromote mo doon sa pinakaunang page dito. Okay? Paturo din ako ng landing page, Sir John Ponce. Okay, yes. Kasama po doon sa lesson po natin doon sa 100 pesos Facebook ad strategy yung pag-create po ng landing page, no? Sir June. All right? Then kasi kung i-charge ko kayong gumawa ng ako gagawa sa inyo ng landing page, mas makakatipid kayo kung tuturuan ko na lang kayo. Kasi isipin mo, bibili ka lang mag-upgrade ka lang ng 10499, no? Mag-upgrade ka ng join ka lang ng Facebook ad strategy, tuturuan na kitang gumawa ng landing page mo. Tapos kung mag-upgrade ka ng 10499, meron tayong weekly bi-monthly coaching calls doon. So, kung may mga tanong ka doon, and plus may support ka pa ng Funnelfy community kasi meron silang Tech Thursday. Pwede tayong magtanong doon, pwede kayong magtanong doon ng anything about Funnelfy. Sabihin nyo lang galing kayo sa Digital Homey Academy. And galing kayo kay Coach Clarence, no? Si Gab. Ito si Gab. No, mabait yan. So, merong Tech Thursday doon and then ano niyo lang, pwede kayong magtanong doon. Okay? Next, sino pa to? Meron ka ng ano, Ma'am Beth, may Funnelfy ka na. So yun, gagawa tayo nun. Coach, pwede pa send ng link to enroll sa FB. Start, okay, ito. FB 100 pesos strategy, ito. Yung mga gustong yung mga hindi pa decided na mag-upgrade sa 10499, you can join sa 100 pesos Facebook ad strategy muna. And then if willing na kayo mag-upgrade, then ililess po natin yung amount na yan. Alright, so asan na ba? Digital scientist, ito po yung digital scientist na link. Okay? Tapos, ano pa ba? Sino pa tong mga nagtatanong? Kung customer mo bumili sa landing page
Then may ibang customer na bumili direct sa web page Wix. Ano po mako-consolidate accounting payment nila. Kumbaga makikita sa Wix yung mga purchase sa landing page o iba naman ang accounting report diyan. Kasi ang ginagawa ko Easy Speak yung pangalan mo dito. Ang ginagawa ko kasi yung galing doon sa landing page ko na bumili ng 499, minamanual ko siya dito sa website ko ng Wix. Wix din ba gamit mo? Easy Speak? So Si minamanual. si Bobby, si Bobby po. Bobby pangalan mo. Okay. Wix Sir, po gamit ko. Okay, ang ginagawa ko, Sir Bobby, minamanual ko yung payment, yung ano doon, yung Ina-update mo doon manually. yes, ina-update ko doon manually. Okay. Okay. Pero itong ina-update ko doon manually kapag bibigyan ko ng access. Pero doon kasi sa sa Zendit, makakapag-generate ka na ng doon ng report. Okay. So May hinihiwalay ko yung report ng Zendit doon sa teka muna. Anong gamit mo sa landing page? Zendit din plus yung Wix Wala na pa Zendit akong din? wala pa akong landing page. Kaya Okay. So ang gagamitin mo, sir, kapag gumawa ka ng landing page, pwede mong gamitin yung Zendit account mo. Tuturuan kita. para isa na lang lahat, no? Yes, kapag Okay. nag-checkout siya sa landing page mo, pasok pa rin sa Zendit reporting mo. Okay. Got Okay? it. Thank you. Tuturuan kita kung paano gumawa doon. Okay? Thank So you, Coach. accounting mo doon, pinakamadaling accounting yung Zendit. So far so good. Dahil kapag ka yung iba kasi minamanual nila yung yung pag-checkout, pinapa-upload pa nila yung screenshot, blah blah blah. Pero ako Zendit lahat ng transaction, madali siyang i-monitor. Kaso parang malaki yung charge nila pag international ang payment. Yun lang yung titingnan mo. Yeah, malaki. Yun lang titingnan mo ng konti. Pero jack up ka ng price kung international. Ganun lang yun. Yeah. Halimbawa, let's say 5,000 pesos tapos ang charge nila doon kunyari 500 pesos. O di mag-add ka doon sa pricing mo ng 500 pesos. Yeah. Di magiging 5,500. Diba? Maybe this is a different topic but ang isang challenge namin is syempre yung website mo kapag nagma-market ka sa Japan, yen, nagma-market ka sa America, dollar, pero yung website mo is naka-peso. Pwede namang pwede kang sir sa Wix. Pwede kang mag-multi-currency. Mag-download ka lang ng multi-currency app. Okay. Okay, meron yun. Convert nila. Parang automatic conversion na yun. Sa Shopify meron din ganun eh. Okay. Okay, multi-currency app. Check mo dun sa app ni Wix. Okay. Okay, kasi Wix din ang gamit ko eh. Thank you, Coach. Okay, no problem. Interested ako dyan sa digital scientist. Sir Joey, na-send ko na yung link sa chat box. Coach, yung sa CPM, paano po masasabi na mataas or mababa sa akin po? Kasi usually, nasa 100 to 130. Usually, mababa na yan, Sir Delmon. Kasi ang average CPM po dito sa Pilipinas, nasa 200 eh. No? So, mababa na yung CPM mo na yan. Okay, may limit ba ang digital scientist course? Paano limit po, Sir Rat? What do you mean limit? Like, yung expiry? Parang yung kung kailan mag-expire? Wala po. Basta pag nag-join ka ng ng digital scientist course, lifetime membership na yun, lifetime kitang tuturuan. No? And by the way, guys, naka-promo tong hindi naman siya naka-promo, but yung digital scientist kasi sooner or later magiging na siya. Magiging subscription based. No? Ngayon kasi naka one-time payment na 10,499. No, meaning kapag binayaran mo yung 10,499, wala ka nang babayaran sa susunod na basta kasama ka na sa bi-monthly coaching calls. Now, darating yung time, hopefully this year, ma-establish ko na siya, magiging magiging subscription based. Meaning yung mga susunod na mag-enroll, nagbayad na sila ng 10,499 tapos meron pa silang monthly subscription fee na 500 pesos per month. Pero magiging ang coaching calls noon every week. Sa ngayon kasi twice a month pa lang, bi-monthly pa lang. Pero pagka dumating yung time na naging subscription based na siya, every week na po ang coaching sessions, pero dapat
naka-subscription ka na 500 pesos. Yun nga, 10,499 one-time payment plus meron kang monthly subscription na 500 pesos. Pero kung nag-join ka before ako mag-subscription based, yun lang yung binayaran mo, 10,499. Hindi ka na magbabayad ng subscription na monthly 500. Okay? Yun, so sana nasagot ko yung tanong. For freelance VA po, kailan po ba may website or landing page po? No need naman, Ma'am Lizelle. Kailangan mo lang ng landing page, hindi mo kailangan ng website. Kasi doon sa 1997 ni Funnelfy, one-time payment lang 'to. Pwede ka ng ang tier nila ito, pakita ko sa inyo. 1997 one-time payment lang 'to. Saan na 'yun? Funnelfy. My Drive. Funnelfy. Nasaan na 'yun? Hindi ko makita. Nasaan na yung kan? Check ko lang yung kanina eh. Teka lang. Yung pricing nila ipapakita ko sana sa inyo eh. Kaya lang hindi ko mahanap. But anyway. So yun, 1997 lang, lifetime payment na nila. Tapos bili ka na lang ng domain mo na, yung domain ko, ang bili ko lang sa domain ko, umabot lang yata ng 200 pesos. Itong domain na to. Digital Homey Pro, 200 pesos lang yata bili ko dyan. Okay, and then, sagutin natin yung ibang questions. Bait yan si Sir Gav, si Boss Gav, Sir Rap, yes. Okay, Sir Mark, nasa community ka rin pala. Okay. Yes, paturo tayo ng automation sa kanila. No? Namecheap, yes, Ma'am Charlene, sa Namecheap po ako bumili. Okay, and then turuan ko din kayo maglagay na anong tawag dito, mag-connect ng domain nyo, no? Pagka nabili nyo na yung Funnel 5 subscription nyo. Limit of number terms of people, wala po. Continuous po yan. Coach, wala PW discount. Grabe ka naman, Ma'am Divine. 51 years old na ako, nag-enroll dito sa 499. Pwede ba 3499 yung anak ko na-enroll kasi mas naiintindihan itong ginagawa? Yes, pwede naman po. Bigyan nyo lang po yung Ma'am Dory, yung login credentials ninyo, yung Gmail account ninyo na ginamit. Ibigay nyo lang sa anak ninyo and then siya po ang magpa-attend din nyo ng lessons. Okay, and then Ma'am Raquel, yung ROAS, CPM, CTR na metrics for both international and local po. At ROAS at least 2, tama po ba? How about the CPM? Yes, yung ROAS mo at least 2 and above, Ma'am Raquel. Now, ROAS at least 2 and above, yung CPM mo mag-determine yan per niche, per industry. Yung click-through rate, yung CTR at least 1% lahat in general. Coach, pwede ba yung domain na binili ko na ipasok sa Accio JHL, transfer ko na lang sa hosting recommended nyo? Hindi ko kasi nagamit, gawin ko na lang landing page. Pwede naman, Ma'am Marfe, kaya lang hindi ko sure kung paano ang pag migrate, no? If for example nakabili ka ng anong pangalan nito ng Funnelfy, if hindi kita matulungan doon, you can still reach out doon sa Funnelfy community. Sabihin mo lang galing ka sa Digital Homey Academy, no? Sabihin mo lang yung pangalan ko. And then, not sure, okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Marife, no? Not sure po kung meron po silang promo lifetime access na po. September ko po ata binili sa Funnelfy. Yes. You still have access, Ma'am Charlene. Pwede mo magamit yon. Turuan kita sa sa pag-create mo ng landing page. So pag nag-avail po ng Digital Scientist course, free na po yung 100 pesos challenge. Yes. Kung diretsa ka na, Ma'am Erica, sa Digital Scientist, kuha mo na lahat ng courses ko, no? So bibigyan ka ng access sa lahat ng courses pagka nag-Digital Scientist ka na. Okay, pag construction industry po, recommended po ba landing page? Yes, Sir Eduardo. Alright. Ask ko lang, Coach, what's the difference between landing page and website? Sir June,
Ang pagkakaiba po ng landing page at ng website, naka-design po ang landing page to collect leads, to anong tawag dito? For people to take action agad-agad. No, kasi pag dinala mo yan sa website, kasi na-try ko na yan guys, dinala ko sa website ko, konti yung conversions ko, hindi maganda yung conversion rate ko. Pero nung ginamit ko yung Funnelfy, nag-shoot up yung conversions ko. No? So, yun po yung kaibahan po ng Sir Jun. No, kapag dinala mo sa website, ang conversion rate mo mababa. Kahit gaano pa kaganda yung website mo, maniwala kayo sa akin, kahit gaano pa kaganda, kahit ang pangit nga, nakrap ako dito, pero hindi ko naman siya pinopromote for conversion. Hindi ako nagsisend dito ng traffic. Sinesend ko dito, tapos kino-convert ko sa website ko. Okay? Thank you, Coach. Thank you. Okay, welcome po. Welcome. Coach, applicable po ba ang landing page para sa business for reseller? Maraming salamat. Yes, Sir Delmon, applicable po. Coach, ito ba ang one-time payment lang ang 1997 ang Funnelfy? Yes, Sir Rat. Hanapin ko nga para maniwala ka. Hindi naman, joke lang. But, I think, nasaan ba yun? Funnelfy. Nasaan ba yung meron dito eh. Nasaan ba yung in-upload ko mali pala yung hinahanapan ko. Kaya pala. Ba yan? Okay. Funnelfy. Ito po yung product tiers nila, no? So, lifetime access, 1997 one-time payment. Unlimited funnels na, unlimited websites, unlimited domain hosting, unlimited contacts, calendar booking system for only 1997. No? Hindi lang included yung automation, email templates. Yung workflows nandito sa 1997 plus 997 per month. So magbabayad ka ng 1997 plus 997 per month. Okay? So andyan yung customizable templates, etc. Tapos kung gusto mo ng solopreneur for 995 per month. Pero eto solid na to guys, maniwala kayo sa akin. Itong 1997, ito yung gamit ko. Tapos dinediretso ko lang sa Sendit yung checkout, pag nag-checkout nung 499, dinediretso ko lang sa Sendit. Goods na ako. Pero I'm planning to upgrade dito. Sooner or later, hopefully this month or I don't know, next month siguro. Pero satisfied pa kasi ako dito eh. Kaya hindi pa ako nag-upgrade. Sa ayos pa ako. Okay? Questions? Sir, ask ko lang if paano i-link ang landing page if gagawa ako sa FB page or ads manager. Possible ba yan? Yes, possible po yun, Sir Art. I-link doon sa page mo. Madali lang po yan. Coach, ang landing page ba, iba pa ba yun sa nagamit na page para mag-run ng ads? Yes, magkaiba po ang landing page. Yung pinakita ko yung landing page ko, ano yung itsura kanina. Okay, and then totoo bang? Okay, matagal lang ako kasi nakikita ads nila pero gumagamit rin ako ng ManyChat dati at WordPress. So parang hard to believe na yes, one-time payment, Sir Rat. Okay? So ito yung proof. Then, Coach, applicable po ba ang landing page para sa business? Okay, nasagot ko na to. Alright, so yun lang guys. I'll see you tomorrow. Kung wala ng questions, no? Thank you so much for this. Ngayon lang tayo nag-sumakto sa oras, 1 hour. Pero yung mga previous lessons po natin is nag 1 hour and a half tayo. Sinipag ako turo sa inyo. Yun guys, I'll see you tomorrow. Huwag kayong mawawala. And doon nyo malalaman kung magkano ba dapat ang ginagastos nyo sa ads, magkano ba dapat ang bumabalik sa inyo, magkano ba dapat ang CPM na binabayaran nyo, magkano ba dapat ang cost per lead na pumapasok sa inyo. Alright, see you guys tomorrow at 7:30 p.m. Same time, magsasend ako ng meeting link sa inyo via email. Thank you so much guys and see you tomorrow. Bye-bye.